Sa iba pang balita, pinag-usapan sa senior officials meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ang importansya ng pagkakaroon ng alignment sa rules and regulations ng bansa na nakakaapekto sa regional economic integration at human capital development. Mula sa Boracay, ito ang balita ni Joyce Balancio live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Ibinahagi nga ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Laura Del Rosario ang ilan sa mga mahalagang topics na pinag-usapan sa ikalawang senior officials meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation na isinagawa dito sa Boracay. At ayon nga sa kanya, dalawa dun sa priorities ng APEC yung na-highlight dito, yung human capital development at regional economic integration. Upang makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng mga bansa, inirekomenda ng senior officials ng APEC ang pagkakaroon ng alignment o pagkakasundo pagdating sa mga polisiya, rules and regulations, lalo na sa usapin ng kalakaran at human capital development. Ayon kasi kay Undersecretary Laura De Rosario, ang pagkakaiba ng mga polisiya ng mga bansa ay nakakaapekto sa flow of goods and services. Katulad na lang ng China, na may free trade policies, na may sariling trade regulations and parameters. Aniya mas magiging mabilis ang kalakaran kung pag-aaralan ng mga bansa ang kanilang mga polisiya at magre-rekomenda ng parameters na magiging pareho para sa lahat. Maliban sa trade policies and regulations, ayon din kay Del Rosario, kailangan din pagtuunan ng pansin ng bawat bansa ang human capital development. Isang aspeto na binanggit ni Del Rosario ang intellectual property rights protection. Aniya, malaking investments ang pumapasok sa mga bansang may solidong polisiya upang protektahan ang mga nagsisimula ng technological innovations. Mas nakakaambag din sa national revenues ang mga negosyo dahil sa patuloy na paggawa ng mga produktong nagiging competitive sa world market. Bawat bansa rin ay nirerekomendang magkaroon ng capacity building programs, tamang edukasyon at skills training para sa kanilang mamamayan upang mas mapakinabangan pa sila ng kanilang bansa. Samantala, Angela, maliban sa human capital development at regional economic integration, may dalawa pang priorities ng APEC na kalimitan nagiging sentro ng pulong nila. Yan ay building resilient economies kung saan pinag-uusapan yung disaster risk mitigation and financing at yung isa naman ay strengthening o yung pagpapalakas ng mga maliliit na negosyo o small and medium enterprises. At yan nga yung magiging sentro ng pulong na ministers responsible for trade meeting na gaganapin din dito sa Boracay sa weekend. Angela, lahat naman ito, yung pulong ng APEC, nakatuon naman yan sa overall na layunin o goal ng APEC at yan yung iangat ang kalidad ng buhay ng mga bansang bahagi ng Asia-Pacific region. Angela? Maraming salamat, Joyce Balancio, live na nag-ulat mula sa Boracay.